dapat tinataas na yung ano, income tax exemption. Ngayon po kasi first 250,000 na income natin exempted from tax. Dapat tinataas na yan to 500,000. May mga nagsasuggest 1 million. Siguro pwede yan over 3 years. Sa first year, 500,000 yung exemption. And then the next year, gawin natin 800,000. And then the year after that, 1 million exemption. Kasi nga naman napakahirap mabuhay sa Pilipinas at talagang ginagatasan tayo ng gobyerno. But the reality, bakit ganun yung suggestion ko? Ba't hindi agad 1 million pesos? Kasi yung reality din na napakaliit ng fiscal space natin dahil nga sa pangungurakot, no? Kaya ba natin yung bantayan lahat? Hindi natin nababantayan habang lumalaki ang may budget tayo at kailangan yun allocatean ng pondo. At kapag hindi na kolekta ng tax ang BIR, ang mangyayari, mangungutang sila. At pag nangutang sila, tayo din magbabayad nun. So, kailangan ng balansehin. We will draft that bill. Maglalabi tayo, maghanap tayo ng mga congressman at senador. I think napapanahon na itaas yung tax exemption. This is really for the middle class who's working. Kasi yung value ng pera natin is not the same. The amount of goods na pwede nating bilhin 5 years ago is not the same as the amount of goods that we can buy now. Kaya dapat itaas yung exemption. At ito po yung sa middle class. So wag na nating awayin yung mga taga 4-piece kasi malay mo, bigla ka rin mapunta doon sa 4-piece na sitwasyon na yun. Diba? It's possible. You don't know what can happen to us. Kaya dapat may mga ganung protection na makaka-exit ka sa ganitong sitwasyon. No? So yun po yung dapat comprehensive framework na may system of taxation, may system of social protection. At isusulong natin yung 1 million over 3 years para ayos. Tapos, kakabit nun, kasi sasabihin ng mga sorry, ang bilis ko mag-explain kasi tumatakbo yung brain ko. Kaya pag mabilis ako mag-isip. I-replay nyo na lang. Tapos i-slow down ninyo. Bumalik yung normal self ko. Matagal na po ako naging mabagal magsalita. Pero ito yung normal self ko. Ganito talaga ako magsalita.